listen to my song, so you will be the parent and you will follow. Okay. Love your enemies, pray for those who hate you. Love your enemies, and you may be sons of God. Love your enemies, bless those who curse you. Love your enemies, and you may be sons of God. Love your enemies, pray for those who mistreat you. Love your enemies, and you may be sons of God. Love your enemies, pray for those who hate you. Love your enemies, and you may be sons of God. Love your enemies, bless those who curse you. Love your enemies, and you may be sons of God. Love your enemies, pray for those who mistreat you. Love your enemies, and you may be sons of God. All together. Love your enemies. Pray for those who hate you. Love your enemies, and you may be sons of God. Love your enemies. Bless those who curse you. Love your enemies, and you may be sons of God. Love your enemies. Pray for those who mistreat you. Love your enemies, and you may be sons of God. Listen to the message of the Lord and put love and peace in your heart. Amen. Talagang mahirap mag-away. Sabi nga na, kapag sinampal ka, ibigay mo pa yung kabila. Mahirap yun, di ba po? Oo. Kasi po, Masakit. sabihin natin na kapag sinunto ka, tapos magpapasunto pa ulit. Mahirap po yun. So, kung ibibigay mo lahat sa Diyos, kung magpapatawad ka, lahat ng mga binigay na sakit na loob sa inyo o sa atin, may gantimpalang makakamit natin. Hindi man po natin makikita ngayon. So, sa darating na panahon, ano po na tayong lahat, lalo na hindi po tayo nagsasawat nagpupuri sa Diyos. So, alam po natin na darating yung araw na makakasama po natin siya. Amen. Tulad po nito na na-experience ko lang po sa Pilipinas. Kasi war freak ba ako nito? Meron din, meron naging palaway din naman ako. Pero, yun nga, ng time na yun, syempre kapag inaway ka, hindi na po pwede na, lalo na kapag nasaktan ka na, hindi ka nagaganti, gano'n. Syempre, parang sa isip mo, kaduwagan yun pag gano'n. Pero, kaya nga, dahil nga, mga tao lang po tayo, syempre, makakaramdam din tayo ng mga sakit. Kaya yun, kailangan makaganti din tayo. Pero, pagpunta ko dito, doon ko nakita na hindi pa tama yun. Sabi ko, kala ko kapag nakaganti ako naging okay na ako. Kasi nakaganti na ako Parang ganun. Parang yung sakit na parang napawi nung sabi ko, nakaganti na ako. Yun, ganito, ganyan. So, okay na yun, tama na yun. Pero hindi pala. Kasi sa mata pala ng Diyos is mali-mali pala ako. Kaya nung time na napunta ako dito, namit ko yung Adonai. Dahil sa mga kapatid na laging nagsasabi sa akin about sa kung paano magmahal ang Diyos, kung paano tumanggap ang Diyos. Nalaman ko na hindi lang pala sa ganong paraan maghihilom at parang magiging ayos ang lahat. Kailangan pala is yung
yung maano mo yung Diyos sa sarili mo. Sabi ko nga, dati, kung ganun, na kapag may galit sa akin, may nanakit sa akin, o ano, parang galit-galit at pananakit din yung igaganti mo. Pero now, hindi na. Kung ano yung galit na binigay sa akin, so okay lang. Kung ano yung gusto nila sabihin, gusto nila gawin sa akin, walang problema. Ang importante, hindi nila ako nahilap kung paano sila kung paano nila gawin sa kapwa nila yun. Ipapasalamat din ako kasi dati, sabi ko nga na palaway ako, hindi ko gaano ano yung Diyos sa sarili ko. Pero dahil nung time na pumunta ako dito, yun, nung nakilala ko siya, sabi ko nga na hindi na po pwede yung mga dati. Kailangan baguhin mo yung sarili mo. Siyempre meron pa rin na pagkukulang sa sarili, pero still na meron pa din pagbabago na ibinigay si Lord para sa akin. Ayun, nagpapasalamat ako na nandito ka ulit at ayun, pagkukulit, pagpapala. Ayan, doon na yun. Tito Brad. Surprise! Very good. Buti nagmana ka kay Mami Midi sa akin.